Hindi nyo ba alam mga boss, yung mga saging na pabulok na pwede pa natin makakikinabangan. Ito ko sa inyo mga boss kung paano pa natin magagamit yung mga saging na papunta na ito sa pagkabulok. Ang iba dyan, kung mabubulok na, itatapon lang nila. Mababalatan lang natin muna ang saging. Gagawin natin itong suka. Suka ito mga boss na mula sa saging, overripe saging. Magagawa natin itong suka mga boss. Hindi ko lang alam siguro. Kita ko sa inyo kung paano natin gagawin itong suka ang saging na pabulok na. Kung meron kayong mga saging dyan na sumusobra na sa inyo, huwag nyo itatapon. Yan ay magagamit pa. Magagawa pa natin itong suka. Panoorin mo lang kung paano natin gagawin suka ito. Babalatan natin ang mga saging na yan. Para atin pang pakikinabangan. Kasi itatapon lang. Hindi na makikinabangan. Isayang. Kaya kung mayroon kayo mga saging dyan na pareho nito, medyo umiitim na ang balat, huwag nyo itapon. Panoorin nyo lang itong video ko para matutunan nyo kung saan natin ito mapakinabangan ang mga saging na ito. Kasi itatapon lang, hindi natin mapakinabangan. Gagawin nating suka ito mga boss. Panoorin nyo lang kung paano natin gagawin itong suka. Ayan. Natapos lang balatan. Pagkatapos ng mga boss, ang saging na yan, ayusin mo paglagay para makita nila. Pakita mo ang iyong lagayan. Yan. Ilalagay natin sa galon ng saging. Yan. Huwag kayong maglala, malinis ang kamay ko na yan. Naghugas ako ng kamay kaninang umaga. Ganyan mga boss ang paggawa ng suka sa saging. Banana vinegar, ika nga sa English. Yan, ilagay natin sa galon. Ilagay natin yan lahat sa galon, ang mga saging na binalatan. Medyo marami ito. Sa tingin ko mabobota ang mapupuno ang galon. Ayusin mo paglagay. Paditsit pa itong taong ito. Yan. Ilagay natin lahat sa galon. Ang mga saging na yan. May ilalagay pa tayo dyan, hindi lang saging ang ilalagay natin dyan. May sekreto tayo dyan para umasim siya ng gusto. Kaya madali siyang umasim. Panoorin nyo lang hanggang matapos para malaman nyo kung ano ang iba pang ilalagay ko dyan para umasim siya ng husto.
Ang pasiyok-yok. Nakayo deform. Ang blue. Oh, bumalik siya. Yan. So, marami na. Sayang yan. Bigyan ko, itapon nyo lang. Kung hindi pa kayo nakatikim ng binigar sa saging, so, matitikman nyo ang banana vinegar. Doon ang asawa ko padandaan. Marami mapupuno ang galon. Nakakatikim ba kayo ng banana vinegar? Kung hindi pa kayo nakakatikim ng banana vinegar, gumawa kayo ng banana vinegar kung mayroon kayo mga bulok sa saging dyan. Huwag nyo itatapon ang mga saging na bulok. Gagawin natin suka. Napakasarap ang suka ng saging. Baka hindi nyo pa alam. Kasi ang mga natitikman yung suka, kasi mga dato puti na may chemicals. Ang banana vinegar, wala itong chemicals. Kaya napakasarap ang suka ng saging. Marami ako nakikita ang nagtitinda ng saging. Pagka hindi na nabibili, tingin nila mabubulok na, tinatapon nila. Baka hindi nila alam na pwede natin gagawing suka ang saging. Oops. Malapit na maubos, malapit nang mapuno ang galon. Ganyan lang yan mga boss ang paggawa niyan. Kailangan mga boss kung gumawa kayo ng suka ang banana vinegar, ang pinaglagyan nyo, huwag nyo lagyan ng takip para may singawan siya. Kasi pag ginlagyan mo ng takip yan sirado, mabubulok yan. Kaya kailangan yan, ang pinagtatakip mo dyan, kumuha ka ng pila, guntingin mo lang, tapos itatali mo sa bunganga ng galon. Kung marami, kung masyado nung maraming gagawin nyo, mas maganda kung mayroon kayong drum. Sa drum nyo ilalagay. Itong akin, medyo konti lang naman ito. Sa galon ko lang nilalagay. Pero kung magagawang suka na yan, isang galon na yan, pakarami yan. Sigurado kung masisira mukha nyo sa asim. Sa sobrang asim na yan, masisira ang mukha nyo sa asim na yan. Maniwala kayo. Minapakita ko lang sa inyo kung paano ang paggawa na yan. Subok ko na yan mga boss. Gumawa na ko dati yan. Kaya lang naisip kong ituturo sa inyo para hindi lang ako nakakalam, lahat tayo alam natin. Pwede palang gagawing suka yan, ang saging na pambulok na. Diba? Panahon ito, kailangan marami kang alam. Wala kang alam,
kada kilos mo, bumibili ka ng suka, samantala ang mga saging dyan sa paligid mo nabubulok lang kasi hindi mo alam na pwede palang gagawing suka ang saging. Marami lang, malapit na maubos, kunti na lang kulang. Pagkatapos natin ilagay yan sa galon, hintayin natin ang 2 linggo, yung 3 linggo ang pinakamatagal dyan. Sobrang asim na yan. Pag umasim na yan, i-update ko kayo para malaman nyo na naging suka na nga siya. Malalaman mo yan kung naging suka na pagtingin mo, ang ibabaw na yan medyo tumitigas siya, pero ang ilalim yun na yun ang suka. Naging suka na siya. Lapit na mapuno ang galon. Marami yan. Kung magiging suka na yan siya, mga 3 litrong suka mayroon yan. Tatlong linggo natin yan hintayin, magiging suka na yan siya. Pinakamatagal 3 linggo. 2 linggo maasim na yan. Kasi mayroon akong nilalagay dyan na mabilis siyang umasim. May prepare na ko dyan na ilalagay ko dyan. Panoorin ko lang para malaman nyo kung anong ilalagay ko dyan. Oops, mukhang pinapawisan na ang ating tagahimo at tagagawa ng banana vinegar. Malapit nang maubos. Malapit nang maubos. Malapit nang mapupuno ang galon. Unti na lang kulang, mapupuno na siya. Okay. Yan, siksikin mong mabuti para magkasya. Yan. Ilalagay mo lahat, kasya yan. Okay. Puno na siya. Napupuno na ang galon. Hatiin mo para magkasya. Yan. Galing. Siksikin mo. Kumuha ka ng pangsiksik doon para magkasya yan. Ayan. Kumuha ka ng ano doon, pangsiksik. Kumuha na siya. Ito na. Saan ba yung nagpunta? Bakit ang tagal bumalik? Oh, ayan na siya. Bumalik na. Oh, pumunta pa doon sa pag may hinanap. Kumuha ng sandok. Sisiksikin niya sa sandok pala. Matalino rin ito. Naisip niya ang sandok. Yan. Bumaba siya kaya siniksik mo.
sabi ko, oops, alugin, ginalog niya. Mayroon pa pala. Akala ko tapos na. Mayroon pa pala matitira. Baka isang piraso na lang. Punong-puno na talaga ang galon. Puno na siya. Wala na siguro. Yan, siniksik na niya mabuti. May isa pang natitira. Baka last na lang siguro yan. Ayan mga boss, medyo kompleto na ang saging, nandoon na sa loob ng galon. Yan. Tapos yan, maya lagyan natin ng takip yan. Tatalian na lang natin, hindi natin lalagyan ng takip ng galon. Hindi yan nakakasingaw. Ano yan, mabubulok yan, hindi yan magiging suka. Ano nang sikreto dyan. Mga itim na ang palit sa mga saging na yan. Kung tingnan mo lang, wala na siyang paginabang, itim na eh. Umalis siya. So, punta yun. Parang may hinahanap. Naghugas siya ng kamay. Oops. Namunas. Pinapunasan yung kamay niya. Malinis talaga yan. Namunas. Pinapunasan yung kamay niya. Oops. Ngayon, lalagyan natin ng asukal. Yan. Mga yan. Mga 1/4 yan. Karaming asukal ang ilagay ito dyan. Yan ang sekreto dyan para mabilis ang umasim. Yan. 1/4 na asukal sa pula. Simutin mo. Pagkatapos lalagyan natin ng isang basong suka. Yan. Yan ang sekreto dyan. Isang basong suka ang lalagay mo. Tapos punasan mo. Yan. Punasan mo ang bunga ng galon. Punasan mo ng mabuti. Ayan na. Andyan na siya sa loob ng galon ng saging na may 1/4 na asukal. Tapos may isang basong suka ang ilalagay natin para mabilis ang umasim. Yan ang sekreto dyan sa paggawa ng banana vinegar. Malinis na. Malinis na siya. Yan. Kukuha siya ng ng takip dyan. Yan malis siya. Kumuha siguro ng yun, gunting. Matagal na kabalik. Saan kaya sa pupunta? Malayo siguro ang pinupuntahan. Matagal eh. Saan ba siya? Matagal na nakabalik. Punta yun. Ayan na. Naghanap pala siya ng pangtali. Pangtali siguro. Tapos ang pantakip, kumuha na siya ng pantakip. Kaya sabi ko, hindi mo siya lalagyan ng takip ng galon. Lalagyan mo lang siya ng tila nga manipis. Yan o. Yan. Pagkatapos niyan, tinupi niyang isa para medyo magkapal-kapal. Kumuha na siya ng tali.
tatalian natin yan. Tatalian mo ng mabuti, boy. Ganyan, no? Tingnan nyo kung paano pag takip niya, no? Ikutan mo lang siya ng tali. Ikutan mo siya ng tali. Higpitin mo. Pero ang bunganga ng galon yan, may hangin yan kasi tila yan ng manipis ang inilagay dyan. May hangin yan, kaya hindi yan pwede kung siradong siya. Dapat makasingaw siya. Kung hindi yan makasingaw, mabubulok siya. Hindi siya magiging suka. Pagkatapos yan, tatago natin yan. Antayin natin ng 2 weeks hanggang 3 weeks. Maasim na yan. I-update ko kayo kung maasim na yan. Ayan, pagagandahan mo. Lupitin mo ang mga nakalawit. Ayan, para maganda tingnan. Okay. Ayan, tapos na. Ang atong gagawin ito, antayin na lang natin siya kung kailan siya masim. 2 weeks hanggang 3 weeks masim na. Hindi na abuti ng 1 bulan. Matagal na yung 1 buwan. Maasim na yan siya. Yan. Sana na tandaan nyo kung paano natin ginawa. Babalatan lang saging, tapos ilalagay natin sa galon. Lalagyan natin ng 1/4 ng lamay. Tapos 1 basong suka. Ayan ang mga balat ng saging. Titingnan nyo. Yung mga maitim na yan. Tingnan mo, wala na sa paginabang. Itim na. Pero, mapakinabangan pa pala. Ayan. Ang itatago na niya yan. Tapos na. Inalog ko niya para ma-mix ang asukal. Tapos may 1 basong langgaw. Tinuwad pa niya para ma-mix talaga. Ganyan. Yan ang tatandaan nyo kung paano gagawin. Susundin nyo lang yan. Hindi na kayo bibili ng suka. Maniwala kayo. Bibili pa kayong suka kung marunong na kayo gumawa ng suka, diba? Okay, thank you sa